Para naman sa panig ng mga makamarcos, kaugnay pa rin ng paggunita sa EDSA People Power, makakausap natin ngayon ang founder ng Marcos Loyalists for God, Country and People, si Cherry Covarrubias. Pwede rin po kayong lumahok sa ating diskusyon. Maaari niyong i-tweet ang inyong mga tanong. Gamitin lamang ang hashtag na AskNTG at susubukan po namin ipasagot ang inyong tanong. Magandang umaga po sa inyo, Cherry. Good morning. Okay, taon-taon. Meron tayong commemoration. Meron din mga nagse-celebrate ng People Power anniversary every end of February. Yung mga pro-Marcos katulad ninyo, how do you observe this or do you totally just ignore it? Ano bang ginagawa nyo? Ini-ignore na lang namin kasi alam naman namin na hindi totoo. Because para sa amin, it was not EDSA revolution. It was just a pocket mutiny that grew into localized revolt. Tapos ginamit na ng mga kaliwa, ng mga leftist, CPP, tapos inupo na nila si Cory, si Mrs. Aquino. So, ganun lang. Kaya nga ang tingin nga namin, Cory was a usurper. Hindi siya talaga naging presidente. Okay, before we go to that version of history, yung mga pro-Marcos katulad nyo, so you said you just ignore it. So you don't get together and, I mean, it must be a sad event, no, for all of you. Dahil nga nawala sa poder, napaalis ng bansa, yung Marcos family. You don't get together and kind of observe it the way, you know, some people observe sad events, the death in the family, ganon. Ngayong by Saturday, meron kaming mass sa libingan ng mga bayani. Okay. So, oo, yung pagpapasalamat namin because we consider Marcos as a hero. Okay, sa Sabado. So, sa Sabado yun. Pero is this the first time na around this time, around the EDSA anniversary, magtitipon yung mga pro-Marcos? Yeah, first time. Previously, wala kayong gatherings? Previously, wala. Ngayon lang dahil nailibing na siya doon. Nailibing na. Itong sinasabi yung pocket mutiny. Alright, kayo ba yung una nagsabi niya na it's just a pocket mutiny? Ibig sabihin, just a small, yung uprising ng or revolt ng mga sundalo and then nagtipon yung mga tao sa EDSA? Alam naman natin, Howie, ganun ang katotohanan na mayroon mga sundalo dyan, na mga diskontento sa palakad ni General Verk because ang tingin kasi nila si General Verk masyadong loyal kay Marcos, no? So, nag-revolt sila. Tapos ginamit na ng Amerikano, nakisawsaw na ang lahat na meron ambisyon. Kaya nga, alam mo, ang tawag namin dito is ito ang pagtitipon ng mga traidores, ng mga traidor sa bayan. Okay, hindi naman dinidispute na nag-umpisa ito sa iilang sundalo or rebel soldiers. I think both sides would agree on that. Pero yung ginamit ito ng Amerikano and then, why do you think so many people went to EDSA though? I mean, hindi from a small group of rebels, parang lumaki itong uprising, it became a more popular, sabihin natin, mass-based kind of event, no? Kasi milyon-milyong tao na nasa EDSA noon. No, it was not milyon-milyon, Howie. Puro kasinungalingan yan. Hindi kaya punuin yung EDSA na yan ng milyon-milyon. I was there nung gabi because diyan na lang kami nakatira sa Green Hills. Makikiusyoso lang. Hindi po pwedeng, wala nang 5%. Anong estimate nyo? Wala pa, mga 50 to 100,000 kasi nasa dyaryo rin naman yan ng Inquirer. Actually, sobra na ngayon sinabi kong 100,000. At saka, remember si Cardinal Sin, kasi nanawagan yata, sabi ni Cardinal Sin, tumawag sa kanya si Minister Enrile that time, no? Na humihingi ng tulong kasi baka raw sila bombahin ni Marcos, no? So, nanawagan si Cardinal Sin, narinig ko pa yon. Sabi niya, suportahan natin na tayo ay makiisa dahil baka sila ay bombahin ng military. So ang tao pumunta at saka yung hakot sila hinakot naman sila Howie lalo na yung atom. Paano paghakot? Kasi pag sinabing hakot, may sasakyan. Oo, meron. Meron talaga. Meron ba? Bus, oo. At saka yung talagang sinuportahan sila, pati mga pagkain. So, yan ang pangyayari. It was not really, a people revolution. Kaya yun ang hindi namin matanggap. Na hanggang ngayon, itong mga leaders natin, ang iba dyan, naging congressman na, naging senador, nanungkulan na sa mataas na posisyon ng mga, sa gobyerno natin,
na hanggang ngayon, pinapapaniwala nila ang tao ng kasinungalingan. Hindi pwede yun, Howie. Ang maganda lang na ipinagpapasalamat namin, ang isa dyan na nanguna dyan sa revolt na yan, na nagsalita na Marcos as a hero, is a hero. So, and he must be buried at the libingan ng mga bayani. So, alam mo, Howie, hindi naman tayo perpekto. Tayo naman ay makasalanan. But ang importante yung nakita mo ang katotohanan, ngayon binabago mo ang iyong statement, di ba? So, to us, at saka Howie, ito ang question na malaki. After EDSA, ano ang nangyari sa bayan? Samantalang during the time of Marcos, ang ganda ng patakaran. Sabi ko nga, meron tayong demokrasya because Marcos declared martial law. Otherwise, komunista tayo ngayon. Yan ang kasaysayan na tunay, na napilit na binabago, napilit na pinapasinungalingan itong mga nakaposisyon na. Kaya kami, matapang kami na sinasabi namin ang katotohanan because according to the Holy Scripture, we have this responsibility to always speak up for the truth, for truth is God. Well, speaking of which, ma'am, kasi gusto ko lang banggitin, no? Kasi sinabi niyo, kaya inilibing si dating Pangulong Marcos doon sa libingan ng mga bayan. Hindi dahil daw, according to the government, no, the official line is, pumayag daw sila na ipalibing doon si dating Pangulong Marcos, hindi dahil hero siya, pero dati siyang sundalo. Ano pero ba according to you, I mean, of course, the name of the cemetery is libingan ng mga bayani. Howie, ano ba yan ang official line ng government. Sundalo siya. Ano ba ang sundalo? Ikaw ay nagsisilbi, pinagtatanggol mo ang bayan. Bakit sila nakalibing sa libingan ng mga bayan? You are considered as a hero. Okay. Pero hindi naman siguro lahat ng sundalo hero. Well, basta sundalo ka nakalagay ka doon. Because the fact na pinagtanggol mo ang bayan, ano ba ang tawag mo doon? Buhay mo ang nakataya. Para sa bayan ang ginagawa mo. It's not only for your family. Para sa bayan. Okay, ma'am, ever since ilibing nga si dating Pangulong Marcos doon sa libingan ng mga bayan, maraming mga lumabas na iba-ibang ng ibang version ng history, no? Different from yours. I mean, maraming lumabas na ayon sa mga survivors ng martial law or victims ng martial law ay tinorture daw sila, marami daw human rights violation, may mga tao na sinabi, mga kamag-anak daw nila ay pinaslang ng administrasyong Marcos, rehimeng Marcos. So, ano yung reaction niyo? Are you denying that any of that occurred? Ganito yan, Howie. Okay. When Marcos declared martial law, alam natin ang kasaysayan. Magulo ang bayan. Sabi nga namin, according sa mga military na rin sa records, kasi nagsasaliksik naman kami, nagbabasa naman kami, kumakatok na nga raw ang mga komunista sa pintuan natin. That was at the height of the Cold War, gera ng Vietnam, gera ng Korea. At dito, alam mo, ang CPP was founded by Joma Sison in 1966. Mag-umpisa nung wala na silang ginawa kundi guluhin ang bayan natin. At napakaraming kaguluhan noon. Meron tayong panununog ang ginawa ang mga CPP, pinasabog ang Plaza Miranda, at sino ang nagpasabog? Sila. Tapos they're blaming it to Marcos. Kasi nga, gusto nila i-overthrow si Marcos Tapos inorganize nila yung mga iba-ibang estudyante. I was still student that time. Kaya lang sabi ng tatay ko, tapusin mo ang pag-aaral mo. Huwag kang sumama ng ganyan. Hindi kayo pinayagan. Oo, hindi ako pinayagan. So I have to follow the magulang ko. So yun po yung justification ng pagdeklara ng martial law. But yung mga naganap noong martial law, itong sinasabing ang mga tinorture, itong mga personal testimonies na napakarami na ngayon nagkiklaim nga sila ng compensation for long years in prison, and yun nga yung mga nagsasabi na hanggang ngayon missing pa yung kanilang mga kamag-anak. Meron pang libro na ni-reissue by Primitivo Mijares, yung Conjugal Dictatorship. Of course, you know about this book, na ginagamit din ng mga aktivista, ng mga anti-Marcos to prove that talagang naganap itong mga nangyari. Kasi si Primitivo Mijares was a right-hand man or very close to Ferdinand Marcos working in Malacanang. And he eventually disappeared after writing the book. Okay, ganito ang pangyayari niyan. According to the record ng ating armed forces, ang military masyadong pinasama ng mga CPP-NPA. Ang maraming violation talaga dyan ay ang CPP-NPA. Sila
pag nagiging nahuhuli yung NPA, CPP-NPA ng ating military, tapos nagiging asset ng ating armed forces ang isang nahuli, pinapatay nila ang pamilya. Sila mismo. At marami ng ano yan, marami ng istorya yan. So sila, pagkatapos i-blame nila kay Marcos, and Marcos has no human rights violation dito sa Pilipinas. Yun ang masama. Kasi ngayon sila nagsasalita, patay na yung tao. Alam mo, Howie, I was the first emissary of the late President Marcos. First emissary? Yeah. Meaning after he left the Philippines? Yeah. Dumalaw lang ako. Hindi naman nila ako kakilala eh. Sa Hawaii po? Sa Hawaii. Dumalaw lang ako sa Hawaii because I believe in the legacy of the old man, of the couple. So, dumalaw lang ako. And then, tinanong niya ako anong negosyo ko because I'm a businesswoman. Sabi niya, kaibigan mo ba si Johnny? Yes, sir. Sabi ko. So, ano ang salita niya sa akin? Cherry, sabihin mo kay Johnny. Johnny Enrile? Johnny Enrile. Sabihin mo kay Johnny, tumutululuha niya ha. Mahal ko siya. Kayang-kaya ko sila pasabuging dyan sa krami. Pero hindi ko ginawa kasi mahal ko siya. Pero Cherry, sabihin mo kay Johnny, huwag niyang pababayaan ang bayan. At sabi niya, sabihin mo kay Johnny kung pwede pabalikin niya ako para sagutin ko kung ano man yung mga allegations nila ng ill-gotten wealth at saka human rights violation. Yun ang salita niya sa akin. Sinabi ko yung kay Johnny, sabi ni Senator Enrile sa akin na, Cherry, hanggat andyan dyan si Mrs. Aquino, hindi makakabalik ang dating presidente. Okay. Ma'am, sabi nyo, martial law was declared to solve a lot of problems and it wasn't so bad during martial law. These days, minsan pinag-uusapan yung martial law kung dapat bang ibalik sa ating bansa. Minsan nababanggit pa nga ni Pangulong Duterte. Do you think the country should, that martial law should be imposed again on the Philippines? Considering, sabi nyo nga, parang mabuti naman yung kalagayan ng Pilipinas noon. Alam mo, iba kasi ang sitwasyon noon. That's why Marcos declared martial law. Grabe ang kaguluhan. So ngayon, iba rin ang sitwasyon. Droga, corruption, andyan dyan eh. Ang pagkakaiba lang noon at saka ngayon, that was at the height of the Cold War. Grabe meron gera sa Vietnam, gera sa Indonesia, gera dito sa Korea. So magkaiba ang sitwasyon noon at saka ngayon. Pero pag dumating ang punto na ganyan, we're in favor. Okay. Okay, last question, ma'am, because we have to go on to the next interview. In general, ma'am, yung mga pro-Marcos forces, you're happy with the Duterte administration? Yeah, we are happy. Because ang sabi ko nga, finally, sabi ko, binigyan tayo ng Diyos ng isang presidente may puso, marunong magpatupad ng batas. Because Vos Populi, Vos Dei, the voice of God is the voice of the people. Okay, maraming salamat po. Cherry Covarrubias, founder ng Marcos Loyalists for God, Country, and People.